Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at mga taga-subaybay namin sa ating ginagawang pag-aaral tuwing araw po ng Huwebes, kapatid na Jeriel. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana'y datnan kayo ng programang ito na matiwasay ang inyong kalagayan at kalusugan. Good evening po, kapatid na Erning. Opo, at ang atin pong papaksain ay pag-aaralan po natin ang Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Pero bago natin na pag-aralan ito, ay mananalangin po muna tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng marami sa iyo, Ama, sapagkat pinamamalagi mo po ang iyong pagmamalasakit sa amin. Hindi mo inaalis ang iyong patnubay sa kabila po ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Damang-dama pa rin namin kung gaano mo kami kamahal sapagkat pinagagaling mo kami at pinaiigi mo ang aming mga pakiramdam. Salamat po, Panginoon Diyos. Yahuwah, sana'y tanggapin mo pong aming pasasalamat na ito at ang patuloy po naming pagkilala sa lahat ng iyong mga kagandang loob at mga kabutihan sa amin at sa lahat ng tao. Aman Diyos, sa pag-aaral po namin ay hinihiling namin, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang maunawaan namin ang mga salita mo na nakatitik sa Biblia. Pinagkaloob mo sa mga anak mo para aming matutunan ito ng ayon sa iyong kalooban. Patawad po sa aming mga pagkakasala at lagi kaming maugnay sa espiritu ng imbugtong na anak, espiritong masunurin at espiritong handang bigyan ka ng kaluguran. Ito'y aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po. Opo, ang atin hong pag-aaralan na ito pong nakasulat sa Kawikaan o Proverbs, Kapitulo 30, versikulo 4. Mabuti siguro ay atin po munang basahin. Let us read Proverbs. Ito po nakasulat. Who has gone up to heaven and come down? Puro tanong po yan, patanong. Whose hands have gathered up the wind? Who has wrapped up the waters in a cloak? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is the name of his son? Surely you know. Ito, ayan ay pahayag po sa aklat ng Kawikaan. At alam naman natin, mga kapatid, na yan pong aklat ng Kawikaan ay isinulat po yan. Kinukonsidera na isinulat ng Haring si Solomon. Diyan po ay kung ating babasahin ang konteksto para ating maintindihan, sino ho ang nagsasalita riyan. Let us read po, next slide. Ito, basahin natin ang konteksto. Ang binasa natin ay 4 basahin natin ang konteksto. The sayings of Agor, son of Jake. Sayings. Ayan ay katumbas ng kawikaan. Sayings, kasabihan, kawikaan. Ang sabi, the sayings of Agor, son of Jake, an inspired utterance. This man's utterance to Itiel. I am weary, God, but I can prevail. Surely I am only a brute, not a man. I do not have human understanding. I have not learned wisdom, nor have I attained to the knowledge of the Holy One. Sa makatwid, yung pong nakasulat sa Proverbs 34 ay sayings po yun. Kasabihan o kawikaan nitong si Agor na anak ni Jake. Anong uring kasabihan po yun? Ang sabi, uninspired utterance. Parang propesya. Nang sabi, this man's utterance to Itiel. Sinabi niya ito kay Itiel at kung itutuloy natin ang pagbasa, pati kay Ukal. Ano sabi niya? I am weary, God, but I can prevail.
Surely I am only a brute, not a man. Anong katumbas po niya sa Tagalog? Next slide po. Ito, sabi po natin, no? Kasabihan ito, pero inspired na kasabihan. Ito ang mga kawikaan ni Agor na anak ni Jake na taga-Masa. Sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. Ito'y kawikaan. Tatandaan po natin, no? Kawikaan po ito ni Agor. Sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. Ang sabi niya, sabi ni Agor, ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Kaya ang sabi niya, akong pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan. At tungkol naman sa Diyos, wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay? O kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Kaya dito nagtatanong itong si Agor. Di ba? Ang sabi nga niya, may tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay? O kaya'y nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Tandaan po natin, wag nating ihiwalay ang ating isipan sa kawikaan nitong si Agor. Nagtatanong siya, may tao bang nakaakyat na sa langit? Tao ho ang tinutukoy, yun ang tanong niya. Kaya diyan po sa kanyang tanong na yan, ay parang rhetorical question na apparently walang taong ganun eh. Sapagkat ang tanong niya, may tao bang nakaakyat sa langit, bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin? Yung sagot ay wala. Ngayon, diyan po ay binanggit kanina, let's go back into our English po, Proverbs. Ang sabi po diyan sa Proverbs ay binanggit niya kanina diyan, surely I am only a brute, not a man. I do not have human understanding. I have not learned wisdom, nor have I attained to the knowledge of the Holy One. Ang tinutukoy po diyan na Holy One ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Ang sabi nitong si Agor, I have not learned wisdom. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, ayon sa Biblia. Who can find wisdom? No man can. No man will. God must reveal His wisdom to any man. Ano katunayan? Katulad po nitong next slide na babasahin natin. For us to understand God's wisdom, the Spirit of God must reveal it to us. The proof is written in the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 11. This is recorded. Let us go to 1 Corinthians. Ito. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Walang nakakaalam ng espiritu ng tao kundi yung sa tao, di ba? Kung anong iniisip ng tao, kundi yung espiritong nasa taong yun. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit.
The Spirit searches all things, even the deep things of God. So, paano ho natin malalaman ang wisdom o karunungan ng Panginoon Diyos? Kung paano ang tao, kung ang nakakaalam lang ng iniisip niya, kundi yung walang iba, kundi yung iniisip, yung siya mismo, yung espiritu niya. Eh, ang Diyos ganun din po. Ang nakakaalam ng iniisip ng Diyos, yung espiritu ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa wisdom o karunungan ng Panginoon Diyos, paano ho natin malalaman yan? Eh, ang sabi ho dyan no, we declare God's wisdom a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Ibig sabihin, ang wisdom man ng Panginoon Diyos, mahiwaga po yan. Ibig sabihin, hindi ho natin ito maiintindihan. Itinago ito ng Panginoon Diyos Di ho ba? Ay mayroon po diyang may mga talata po sa Biblia, nababasa, pero hindi ho nauunawaan, nadidinig, hindi ho naiintindihan. Kaya, ang salita ng Diyos, ang wisdom ng Panginoon Diyos, malalaman lang po natin, ang sabi sa 10, these are the things God has revealed to us by His Spirit. Sa mga tweed, malalaman lang natin ang wisdom ng Panginoon Diyos, katulad ng wisdom na binabanggit doon sa Proverbs chapter 30 verse 4, sa pamamagitan po ng Espiritu mismo ng Panginoon Diyos. Wala hong makakaalam ng karunungan ng Diyos kung hindi ho ipagkakaloob ng Espiritu sa atin ng Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Kaya, yung mga iba na ang sabi sa amin ng wika, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Eh dapat na i-explica po nila yon, di ho ba? Bakit pagka atin pong tinatanong sila na ano ho ang mangyayari sa pagitan po ng unang pagkabuhay at huling pagkabuhay na maguli, hindi nila maituro yung 1,000 years. Kapatid na Jeriel. Hindi kasi Pagkatapos, nila ganap na nauunawa. Meron silang naituro. Pero ang naituro nila, lalo na nga ito, yung pinanggalingan nating iglesia, yung iglesia nung, sabi nga hindi ko matawag ng isang iglesia na ni Kristo yan dahil mahalaga yung titulong Christ yung Kristo. Meron mga iglesia, pangalan Church of Christ. But they are preaching a different gospel. Di ba? Kaya kung sino na lang siguro yung leader, yun na lang ang tawagin natin. Alam mo, doon sa Pilipinas, yung meron dong Kingdom of Jesus Christ, sabi nila. Di ba? Pero ang pinuno naman nila, ang sinusunod at pinagtatanggol nila. Nakikipagbangayan nga sa gobyerno dahil doon sa pinuno nila. Di ba? Anong pangalan nun? Yung Apollo ba yun? Ang pangalan ng leader? Apollo, yeah. O di iglesia ni Apollo, di ba? Yan pwede. Yung mga papa ng Iglesia Katolika. Ayun wala yung pangalang Kristo doon sa Katolika. Kaya pwede natin tawagin, di ba? Yung protestante. Walang pangalan yung Kristo doon Kaya mga protestante. Iglesia ni Kristo. Huwag na. Yun na lang pinuno. Iglesia ng Manalo o ni Manalo. Pwede nating tawagin ganun. Huwag kayong magdaramdam yun naman ang totoo Noong pa, nung tayo member doon, kapatid na Yanig, tinatawag tayong Iglesia ni Manalo, di ba? Pinagtatanggol natin. Hindi naman pala yun. Yung palang pagtatanggol natin, teka, ngayon medyo may katotohanan na kasi sinusunod na nila yung kanilang pinuno. So, itong sinabi na ito ng banal na kasulatan, yung sinasabi nyo, hindi po pwedeng angkinin niya ng kahit sinong tao na sa amin pinagkaloob ang makaalam ng katotohanan o ng hiwaga ng katotohanan sa kanila. Yun nga, sabi nyo kanina, kailangan maipaliwanag mo kung pinagkaloob sa iyo. Pag tinanong ka, isasagot mo, yung ding nakasulat sa banal na kasulatan na ini-reveal din sa iyo ng Diyos kung paano mo sasagutin. Hindi mo masagot. Ni-reveal sa iyo ng Diyos, hindi mo kayang sagutin. Nung magkakasama tayo, wala tayong tanong. At ang tanong ng ibang mga reliyon doon sa iglesia ni Manalo, sabi nga, huwag kayo magdaramdam, yun na lang ang kasi medyo nakakasakit ang damdamin pag ginamit niyo yung pangalang Kristo Kristo, yeah. Gamitin na lang natin yung pangalan, yung iglesia nyo. Yan na lang siguro, yung iglesia nyo. Yung pag sinabi natin, tinutukoy, yung iglesia nyo na pinangungunahan ng tagapamahalang pangkalahatan nyo, yung iglesia nyo.
So, yung mga itinuro diyan, na po, malalaking question mark ang pwede nating ibigay at itanong. Ha? Bakit? Kasi nga, pinaniwalaan natin nang hindi naman natin sinisiyasat eh. Oh, pero meron silang claim, ni-reveal daw sa kanila ng Diyos ang pagkaalam ng katotohanan. Testingin natin, kapatid na Erning. Tama po yun. Kailangan ay testingin po natin. Sabi nga, test and prove. Sabi dun sa aklat ni Pablong sinulat niya, no? Yeah. Kaya kung hindi ma-explika ng isang mangangaral ang katotohanang nakasulat sa Biblia, tapos sasabihin niyang sa amin ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng mga salita ng Diyos na nakatago sa hiwaga. Ba't kung naipahayin sa inyo ipinagkaloob ang makaalam, ba't hindi maituro? Yan ang tanong po natin na nangangailangan po ng kasagutan. Kaya nga po ating pinag-aaralan ito sapagkat pagkailanman at ang leader nyo ayaw magpatanong, malaking problema yon. Yes. Di ba? Ang mga apostol, ayon sa unang Pedro, maging handa kayo sa pagsagot. Anong sasagutin kung walang magtatanong? Sa makatuwid, yung pinagkalooban na makaalam ng mystery ng salita ng Diyos sapagkat na-reveal sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu mismo ng Panginoon Diyos, nakahanda siyang magsumagot sa tanong, kapatid na Jeriel. Tama. Kaya tayo ay dito sa Iglesia ni Yahushua, hindi tayo all-knowing. Yung isa lang ang all-knowing po, ang Panginoon Diyos lang. Tama. Pero tayo, kung ano lang yung alam natin na mababasa sa Biblia, yun ang ituturo natin sa tao. No more, no less. Ngayon, At hindi, ito, isa pa, kapatid na Erning, hindi tayo nagkiklaim na sa atin atin lang ibinigay ang pagkaalam ng katotohanan. Ang totoo, kapatid na Erning, maraming taong pinagbigyan yan eh. Pero merong inatasan ng Diyos na lagumin lahat yan eh. Yun nga yung mga sinusugo niya. Example si kapatid na Felix Manalo. All-knowing po ba siya, kapatid na Erning? hindi. Lahat ba ng itinuro niya sa iglesia, siya ang nakatuklas? Hindi. Ang iba ay Hindi. natutunan niya sa iba. Natutunan niya sa ibang religion. Katulad ng Adventista na dati siyang ministro doon, di ba? Natutunan niya, dinala niya doon sa iglesia. Bakit? May sense kasi. Sino nakatuklas nun? Lalo na yung sa Apokalipsis na 666 na ang katuparan nun ay yung Papa ng Iglesia Katolika ayon sa pagtuturo na tinanggap natin mula kay kapatid na Felix Manalo. Ayun. Pero yon ay na-research ni kapatid na Felix Manalo sa isang pastor. Babae pa nga ang nag-research nun eh. Di po ba? Anong pangalan nun, kapatid na Erning? Si Ellen G. White. Si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist Church. Yan. So, i-reveal ng Diyos sa iba't ibang mga tao, pero meron siyang isusugo na roon ng linya. No? Yun ang linya ng hulang matutupad. Ayan. Pero yung kaalaman, walang nakakaalam doon. Iba't ibang tao pinagkakalooban ng Diyos niyan. Nire-reveal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kapatid na Erning? Oo, tama. Kaya rationalization, yung sinasabi nilang rationalization, yung mga scientific method na sinasabi nila, worthless po yun pagdating sa pagtuklas ng karunungan ng Diyos. Ang true knowledge po and understanding are only by inspired revelation. Man knows nothing of importance without God revealing it to him. Hindi natin maintindihan talaga kalooban ng Diyos kung hindi pahahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya, do not trust men. Huwag nating pagtiwalaan ng tao. Tama. Anong sabi ng isang presidente, kapatid na Jeriel? Sabi nga Trust but verify. verify. Ayan. Gusto mo magtiwala sa isang tao, okay. But verify what he said. Alam niyo, kapatid na Erning, yung salitang yun, trust but verify, it was done a long time ago by the Berean. Bereano. They trusted the Apostle Paul to preach in their synagogue. But they verified it by reading the scriptures before they believe it. Yan ang tama. Tama yun. Yun ang tama. Diyan sa iglesia na pinanggalingan natin, ay atin pong dinidiscourage ang mga kapatid magdala ng Biblia. Yeah.
Anong idinadahilan natin? Kasi mabilis ho ang mga ministro at manggagawa na maghanap ng talata, kayo ho ay naghahanap pa lang tapos na kaming magpaliwanag. Mhm. Bakit hindi niyo pinapayagang magdala ng Biblia para ma-counter check kung totoo nga yung binabasa ninyo at kung yung inyong narration o naratibo ay naaayon nga sa nakasulat talaga sa Biblia? Hindi lang yun, kapatid na Erning. Kapagka nagdala ka ng Biblia, ikaw ay ba diakono ka, o diakonesa ka, o member ka, o mga awit ka, ano naman tungkulin mo? Dumalo ka doon sa kanilang Bible study o doktrina, may dala kang Biblia. Nagiging katawa-tawa ka eh. Naku, totoo yan. Doon sa Montreal, merong nagdadala ng Biblia, Pangulong Diakono. Hmm, Nangingisian yung mga kapatid eh. bakit Yan. kaya? Eh, hindi kasi normal sa kanila yun eh. Ayun, tama Hindi yun. normal, abnormal sa kanila yon. Sa Magdala ka ng doon sa Biblia. iglesyang pinanggalingan natin. Abnormal sa iglesyang yan kapag ang miyembro may dala-dalang Biblia. Totoo yun. Totoong-totoo po yung sinabi ng kapatid na Jeriel. Speaking ho, may karanasan po kami, mga ministro ho kami diyan, Tama. dati sa Iglesia ni Hindi Cristo. ho kami nag-iimbento, karanasan namin yan. At yung Karanasan sinabi po kong lokal namin dyan yan. sa Montreal, oh, maniwala kayo, na destino ko dyan eh. Kilala ko yung Mhm. nagdadala ng Biblia eh. At yung reaksyon ng iba niyang mga kasama, nangag, parang nakaka-insulto. Oo, parang ako naman, ano masama dun, 'di ba? Magdala ng Biblia. Noong pang-araw, kapatid ni Ernie, kahit nandun tayo, hindi masama yun, pero minasama ng marami. Totoo po yun. Kaya ngayon ating balikan po yung Proverbs ano, sa makatuwid yung wisdom na binabanggit doon, malalaman lang po natin yon kung ire-reveal sa atin ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Tama, Kaya nga po, 'wag nating ipagkatiwala ang ating pananampalataya sa itinuturo ng tao. Baka tama. hindi inspired by God. O, 'wag Kahit pa nating kahit pa binasa sa Biblia, kahit na ito, binasa yan pa ang sa Biblia. policy po dito sa Iglesia ni Yahusha. Kahit Mhm. magbasa kami ng Biblia, wag niyo munang sampalatayanan. Unawain niyo munang mabuti, siyasatin niyo munang mabuti, at pag nakita niyo at pumasa doon sa apat na sinasabi natin, sensible ba yan? May sense ba yung sinasabi? Logical ba? Baka naman illogical yung sinasabi. Di ba? Nagko-contradiction. Oh, biblical ba? Nabasa ba sa Biblia talaga? Oh, ano pa ang isa, kapatid na Erning? Nagko-correspond ba sa realidad? Truth 'Yon, ba yan? truth Yan, ba? yan. Truth. Pag pumasa dyan, pwede niyong yakapin kung gusto niyong yakapin o sampalatayanan. Ngayon, ito bang saying nitong kawikaan nitong si Agor, kapatid na Julian, ito ba ay salita lang basta niya? Ito, let us, go back to, Proverbs 30. Ayan oh, "The sayings of Agor, son of Jakeh, an inspired utterance." Mhm. Inspired utterance po ito. Oh, may patnubay ito ng Diyos. "This man's utterance to Ithiel, I am weary, God, but I can prevail." Ito'y parang katulad din ng saying ni King Lemuel. The Mhm. sayings of King Lemuel, an inspired utterance his mother taught him. So makatwid, pag sinabing inspired, ito po ay may pagkasi. Hindi ito basta salita o kawikaan ng nila. Ito Yan. ay may pagkasi ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong po natin diyan sa Proverbs na chapter 30 na yan, ay paano po itinuro nitong si Agor kay Itiel at kay Ukal itong kanyang kawikaan na ito. Basahin natin, next slide po. Itong pahayag. Pakibasa natin, kapatid na Jeriel. Surely, I am only a brute, not a man. Yung brute parang ano yun yung Ay, foolish o hangal sa Tagalog. angal o sabi nga masakit pakinggan, parang idiotic di ba? Parang Yeah, walang alam, yun ang sinasabi niya. barba. Ayan. Surely I am only a brute, not a man. I do not have human understanding. Yan ang sabi niya. I have not learned wisdom, nor I have attained to the knowledge of the Holy One. Hindi niya narating yun yung pagkaalam ng katotohanan ng banal, di ba? Kay Ng Yahuwah yan, the si divine Yahuwah. ni Yahuwah. Oh, Dos Andres, sa Tagalog, tunay ako'y hangal kaysa kanino man. Ayun nga, hangal. Alam niyo, mayroong isang salita diyan mas maganda gamitin din natin 'yun. Pag binasa niyo siguro 'yan diyan sa Magandang Balita Biblia kasi doon yung hangal
mababasa mo tanga eh, di ba? Katumbas nun, tanga eh. Katumbas nun, tanga. Oh, tunay na ako'y hangal kaysa kanino man at walang kaunawaan ng isang tao. Yung nga eh, mayroong katangahan, aanga-anga, sabi nga. At hindi ako natuto ng karunungan. Oh, ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Wala siyang kaalaman nung galing sa divine. Ang divine na tinutukoy, yung Holy One, Si si Yahuwah. Yahuwah. Wala siyang kaalaman tungkol kay Yahuwah. Oh. Eh yun nga, kanina pinaliwanag na ni Apostle Pablo. Hindi mo matututunan ng kaalaman kay Yahuwah. Walang makakaalam yun. Ayon dito nga sa kawikaang in-inspired ng Diyos, no? Inspired mismo ng Diyos. Hindi mo matututunan niya unless ginabayan ka ng Espiritu ng Diyos. Tama. Diba? Yeah. Kaya dito po sa Proverbs chapter 30 tayo, hindi tayo umaalis pabalik-balik tayo sapagkat yan po ang ating gustong maintindihan. Diyan po ay ipinahayag po nitong si Agor kay Itiel at kay Ukal ang kanyang pagiging ignorante. Kaya ang sabi nga niya, tunay na ako'y hangal kaysa kanino man. Walang kaunawaan ng isang tao. Di para siyang hayop, di ba? Kasi ang sabi, walang kaunawaan ng isang tao eh. Yeah. O di ba, sino, kung ikaw ay hindi tao, di wala kang pagkaunawaan katulad ng isang tao, eh para kang hayop. Kaya nga brute ang tawag sa English eh. At hindi ako natuto ng karunungan, ni meron man ako ng kaalaman ng banal. Ibig lang sabihin po, ang kawikaan ay pinahayag nitong si Agor kay Itiel at kay Ukal, una, sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili, akong si Agor, wala akong kaalaman. Ako'y isang hangal. Hindi nagmamalaki ha, tandaan natin. Hindi siya Hindi nagmamalaki. nagyayabang si Agor doon Hindi sa sinasabi nagyayabang. niyang kawikaan. Inamin niya na ako'y brute, not a man. Ako'y hangal kaysa kanino man. Sabi niya, wala akong alam. Walang Ayan, alam. kasi mga kapatid na Erming at sa mga nakikinig po, marami po kasing mga nangangaral, parang alam na nila lahat. Di ba? All-knowing na sila. Eh, doon nga sa iglesyang pinanggalingan natin, eh, pag tinanong mo ministro, ang bilis-bilis sumagot eh. Oh, parang kidlat kung sumagot, sabi nga, pero pag siniyasat mo yung sagot, wala naman sa hulog, sabi nga, sintonado yung sagot, wala sa hulog. Ngayon, paano pa po, ayon sa Biblia, paano pa po ipinahayag nitong si Agor yung kanyang kawikaan kina Itiel at Ukal? Hindi lang sapagkat sinabi niya, ako'y hangal kaysa kanino man. Ito pa, next slide. Sa 34, ito nakasulat. Yan. Who has gone up to heaven and come down? Nagtatanong si Agor. Nagtatanong kapatid na Jeriel, whose hands have gathered up the wind? Oh, who has wrapped up the waters in a cloth? Who has established all the ends of the earth? What is his name and what is the name of his son? Surely you know. Kaya diyan po, ay ipinahayag din po nitong si Agor kila Itiel at Ukal ang kanyang paghahayag ng katotohanan na na itong si Agor ay pinatutunayan lamang niya ang inability ng tao to find out God and God's wisdom. Kaya nagtatanong ang tao sapagkat itong binabasa natin, wisdom ito ng Diyos Who has gone up to heaven and come down? Nagpapahayag lang si Agor na talagang walang kapasidad ang tao na sagutin ito. Oo, whose hands have gathered up the wind, who has wrapped up the waters in the cloth, who established all the ends of the earth. What is his name? What is the name of his son? Kaya diyan ay ating mababaka sa pahayag nitong si Agor na talagang ipinahayag niya, pinuprove lang niya na ang tao ay walang abilidad para kanyang masumpungan ng Diyos at malaman ang karunungan ng Diyos. At paano pa niya ipinahayag? Next slide. Ito pa. 5 and 6. Every word of God is flawless. He is shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. Ayon. Paano pa po ipinahayag ni Agor kina Itiel at Ukal iyang kanyang kawikaan na kahayagan
ika nga, ang salita ng Diyos ay supisyente. Oh, diyan po ipinahayag niya by defining the absolute necessity and sufficiency of Scripture. Every word of God written in the Scripture is flawless. Ibig sabihin, walang mali, kapatid na Jeriel. Pero sa dami naman ng salin, kapatid na Jeriel, kailangan natin ng common sense. Una, kailangan natin ng Espiritu Santo. Sapagkat sa dami ng mga bersyon at mga iba't ibang salin, ang mga salita ni Diyos parang nagko-kontradiksyon eh. Parang. Kaya ko nasabing parang, gawa nga po na parang pinalalabas ng ibang mga nagsisalin, kontrahan ng salita ng Diyos. Ang sabi diyan, every word of God is flawless. Yeah. He is a shield to those who take refuge in Him. At ang sabi pa, do not add to His words. Yeah. Huwag kang magdagdag sa salita ng Diyos. Pag Or sinabi He will kasing, rebuke you. kapatid na Erning, pag sinabing flawless, without any imperfection, perfect, flawless, Perfecto. sabi nga, nagkakatugma-tugma, logical, it's not contradicting its word. Hindi nagkakaroon ng malaking gawak na tanong na hindi masasagot. Yun ang salita ng Diyos eh. Kaya kapag nagtanong tayo, pag sumagot ang Diyos, flawless yun. Bakit? Every word of God, sabi nitong si Agur, di ba? Is flawless. Ayan. Tapos sinabi niya pa, kaya wag niyong dagdagan kasi pag dinagdagan mo, hindi na flawless. Magiging ano? Magiging flawed. Sabi nga, marami ng flaw. Hindi ba? Lots of flaws. Yan ang mangyayari. Hindi na sa flawless. Sa halip na, sabi nga hindi nagko-kontra, magko-kontra kasi dinagdagan. Paano kapatid na Erning pag binawasan? Mamaya tatalakayin natin. Yan. Okay. Sabi So, nga, diyan po sa ating binasa na yan kanina sa Proverbs chapter 30, ano po? Mayroong, sabi nga, the 7 rhetorical question. Pag sinabing rhetorical, napaka-apparent ng sagot. Ano, rhetorical. Naroon na rin ang sagot. The 7 rhetorical questions in this proverb prove no man can find out God or wisdom by human effort. Hindi natin matatagpuan ng Diyos eh. Hindi natin makikilala ang Diyos at hindi natin malalaman ang wisdom niya sa pamamagitan ng human effort. Wala. The answer to each question is an obvious negative. May tao bang nakahawak ng hangin at ng tubig sa damit niya? Ang sagot doon, negatibo, wala. Wala. The answer to his question is an obvious negative. No man has gone to heaven or come back or conquered the elements to learn the ways and wisdom of God. Agur forced Ithiel and Ukal to admit by force of reason there was no man. They could not name any man who had done such a thing, and they could not name his son. Agur proceeded to teach that every inspired word of God is pure and necessary. Ayan, flawless. Kailangan natin ang mga salita ng Diyos. At yan ay hindi pwedeng dagdagan. Not a single word was to be deleted or degraded. Wala kang dapat ibawas. Diyan. Wala kang i-degrade. Imemenusin mo. Putting trust in God and His words was the surest defense against dangers in this world or the next. Furthermore, man's words were not to be added. Ang ating mga salita, kung ano man ang iniisip natin, wag nating idagdag sa salita ng Diyos. Nagbasa ka ng sitas, pagkatapos dinagdagan mo ng yung iba kasi sasabihin, hindi namin dinadagdagan. Ito yung aming pagkaunawa. Yung conclusion mo, yun ang dagdag eh. Di ba? Ayun na nga. Sabi nga, yung hindi mo dadagdagan kung ano nakasulat, hanapin mo kasagutan doon sa ibang mga kasulatan para magkaduktong-duktong siya. Ano po? Kasi meron kang ipatutupad. Halimbawa, yung mga leader ng relihiyon. Saan mo mababasa yung mga pinaggagawa ng iba't ibang mga relihiyon? Halimbawa, ang Iglesia Katolika. Saan mo mababasa sa Biblia na merong istasyon ng tao pagka namatay na tinatawag niyong purgatorio? Saan mo mababasa? Where can you read that? Di ba?
Oh, yung Trinidad. Ang sabi ng kanilang pare, yung early church father na si Tertulliano ay na yung sumulat nung Apostles' Creed di ba? Ano Yeah. pangalan nun? Yung sumulat ng Apostles' Creed. Clement H. Crack. Yan, si Clement H. Crack. Nang sabi niya, the term Trinity cannot be found in the Scripture. The invention of the term was ascribed to Tertullian, one of the early church fathers. Ibig Tama. sabihin, eh, wala pala sa Biblia, ba't itinuro nyo? O, di ba? Kaya nagkagulo tuloy. Hindi na flawless. O, tinuro nyo, Ama, Anak, Espiritu Santo, iisa yung tatlo. Pag tinanong kayo ngayon, ang dami ngayong loophole. Ang daming flawed. Why? Kasi dinagdagan yung salita nino ng Diyos. Tama. Oh. Ayun nakasulat do not add to his words. Ayan. Kaya man's words were not to be added to God's word. Mhm. For this would corrupt God's word. Di ba? Yeah, it Ngayon, will. and he It would be will. angry with you. Sabi dito sa do not add to his words or he will rebuke you and prove you a liar. Pag dinagdagan mo salita ng Diyos, makukurap ang salita ng Diyos Sinabi mo. ano naman ang nakalaan sa'yo? Ayun, may parusa ka sa Panginoon Diyos. Talagang hindi ka makatatakas sa Panginoon Diyos. So if you do not have confidence in a word-perfect Bible, you are truly blind and lost. Kaya pagka tayo hindi nagtiwala sa salita ng Diyos sa Biblia, ang pinanghawakan mo sarili mong interpretasyon, nako, isa lang kahulugan nun. Bulag ka at ikaw ay maliligaw. Ngayon, diyan po sa binasa natin sa Kawikaan, the 7 rhetorical questions are a device teaching man's inability to discover the real truth and wisdom of the universe through God. Since knowledge and understanding are with God, what man has ascended up into heaven to learn them, or returned back to earth to teach them? No man, having confessed his own ignorance, according to Proverbs 30, verses 2 down to 3, he used these questions to condemn all men as ignorant. Proverbs 34, wisdom is beyond the reach of mortal men. Hindi natin maabot yun kung sa atin lang, kapatid na Jeriel. Di ho ba? Kaya sa ating mga pag-aaral, bago tayo mag-aral, lagi natin ipinapanalangin, Ama, patnubahin mo kami ng iyong espiritu. Kapagkat hindi natin maarok ang salita ng Diyos baka magkaligaw-ligaw pa tayo. Di ho ba? Ngayon, meron pong halos kahawig din yan. Yang pahayag na yan ni Agor sa Proverbs chapter 30. Basahin po natin ito, kapatid na Jeriel, sa Romans chapter 11, verses 33 down to 36. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable his judgment, and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. Yeah, nakakahawig. Di ba? Kakahawig. Rhetorical question na naman. Rhetorical din. The 7 questions are not simply answered with God. The first 2 questions, diyan po, the first 2 questions, kung mapapansin po ninyo, ay ang gamit po diyan, kapatid na Jeriel, ay in perfect tense, which precludes, meaning, which prevent them from being a prophecy of Christ. Neither can they refer to God. Bakit? Ang Diyos po kasi, ang Diyos ay omnipresente. Let us read. Next slide. Jeremiah 23:24. Who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares Yahuwah. Do not I fill heaven and earth? Declares Yahuwah. Kaya mga kapatid, diyan po ay ating nabasa na ang Diyos po ay umuukupa sa langit at lupa. Hindi ho ba? Balikan natin. Let's go back to Romans. Ang tanong po dyan
Oh, how unsearchable his judgment. Who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Puro tanong eh, di ho ba? Na ang rhetorical question, ang apparent na sagot naman po diyan, eh wala naman po eh. Sino ang makababasa ng isip ng Diyos? Ang sabi pa, who has ever given to God that God should repay them? Sino ang may ibinigay sa Diyos na babayaran silang ng Diyos pagdating ng panahon? Di ho ba? Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgment. Hindi natin mahagip o mahagilap o maapuhap ang paghapon ng Diyos kasi sa ayon po sa Isayas, ang paraan ng Diyos ay iba sa paraan ng tao. Ang pag-iisip ng Diyos ay iba sa pag-iisip ng tao. Kaya kung ang ating pong panghahawakan lang ay ang ating pong sariling abilidad na pinagkaloob din ng Diyos, kapos na kapos tong ating ability para ating pong makomprehend ang Diyos at tungkol sa Diyos at tungkol sa wisdom ng Panginoon Diyos. Yeah, Kailangan talaga natin patnubay eh. Di ho ba kapatid na Jerian? tama. Alam nyo, ayan ang naging biktima tayo kasi ng hindi pagsisiyasat eh. Di ba? Alam nyo, ito nga, ihahayag natin sa kanila. Doon sa ating ministeryo nung araw, kapatid na Ernie, tinuturuan tayo na maging mainit. Di ba? Kahit mali sinabi mo, basta mainit ka. Yun, maalam. Di ba? Basta maalam ang pagtiteksto mo. Hindi na mapupuna yun ng mga tao. Eh kasi nga, alam nung mga ministro at alam din ng pinuno ng iglesyang kinanggalingan natin, hindi naman magsasaliksik yung mga kapatid eh. Di ba? Dahil pinagtiwala nila, may doktrinang ganun eh. Lalo na pagdating doon sa handugan eh. O, paano niya nagawa ng mga taga-Macedonia, mga taga-Akaya, ang paghahandog? Ipinagtiwala nila ang kanilang sarili sa amin. Ayun, nagtiwala. Wala namang masama magtiwala. Tutol ba tayo doon, kapatid na Ernie? Aba, hindi. Hindi tayo Pero, sabi nga, hey, trust but verify. Oh, baka nadala ka lang doon sa galing magteksto. Na walang gatol yung kanyang sabi nga, bukadura. Yung pinuno natin nung araw, ganun eh. Talagang pag nagturo talagang walang gatol eh. Magandang pakinggan. Pero pag siniyasat mo, hindi flawless. Ano ba ibig sabihin ng hindi flawless? Imperfect pag siniyasat mo. Imperfect lalo na pag pinagtatanong mo. Wala nang consistency. Oh. Diyan tayo naging biktima. Kaya, sa ating pagpapahayag ngayon, sa pagpapatuloy ng iglesyang hinulaan, na pinalitan na nga ng Diyos ng pangalan mula doon sa pangalang Iglesia ni Cristo, pinalitan na ng Diyos ng pangalan yun, pero may nagpatuloy. Hindi na yun ang kay Cristo. Hindi na yun ang sa Cristo. Yung nagpatuloy na yan na marami. Ang nagpatuloy na kay Cristo ay yung hinulaan ding babaguhin ang pangalan. I-rename na mula doon sa pangalang Kristo, ginawa doon sa, sabi nga, proper noun. Ano ba? Di ba? Proper noun? Ano yung proper noun na name? Iyon yung pangalang Yahushua. Yun ang may kaligtasan. Kaya pinalitan ng Diyos yun eh. Exactly. Pero kinakailangan suriing mabuti. Huwag basta paniniwalaan. Kaya hindi maaaring hindi natin, sabi nga, yung po bang kwento tungkol sa Bereyano, kapatid na Erning, inspired ba ng Diyos yun? Aba, inspired yun. Inspired ng Diyos yun. Kung inspired ng Diyos, mahalagang matutunan ng tao yun. Hindi tinuro. Ayaw nga ituro eh. Bakit ayaw ituro? Kasi magiging open ang mind mo, katulad ng Bereyano. Ang gusto ng iglesyang pinanggalingan natin, sila lang ang may alam. Close-minded. Close-minded tayo lahat. Kaya kapag pinakain ka, kahit ano pakain sa'yo, tatango-tango ka na. Ayun, sabi ng Biblia, yan, gullible ka na. Lahat ng sabihin nila, pinaniniwalaan mo na. Di ba? Tama. Kaya Let tayo, us go to Proverbs chapter 30 verse 4 po. Yan uli. Verse 4. One more. There you go. Who has gone up to heaven and come down? Whose hands have gathered up the wind? Mga tanong ni Agor, ano? Yan ay dapat mapansin po natin dyan.
na walang tao ang makagagawa po niyan. Wala. Who has established all the ends of the earth? 'Di ho ba? Walang taong kasi ang tinutukoy niya diyan tao, eh. Let Yeah. us go back to Tagalog. Proverbs 30 Tagalog. Ah, 'Yan, yeah, Tagalog, right there. There you go. Yan oh, may tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba Mhm. sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng ng hangganan sa mundo? Obviously, ang sagot wala eh. Wala. Kapatid na Jeriel. Sino lang None. ang makagagawa niyan? Iisa lang po ang makagagawa niyan. Ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Wala Kaya nang iba. Di kaya ba? ang punto diyan, pagdating Hmm. sa kaalaman tungkol sa Diyos, kahit na napakagaling pa ng predikador ng isang tagapagturo, ah, 'pag hindi naman siya pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang maituturo niya, ah, ay imperfect doctrine, Tama. collapsible doctrine. Madudurog yung Ang doktrinang Diyos. yan. Madudurog ang doktrinang yan. Hindi matibay ang doktrinang yan. Lalo na pag pinaulunan mo ng Ng palaso tanong. ng mga tanong. Hindi makakasagot. O yan na nga nangyari. Yan sa iglesyang pinanggalingan natin. O saan kayo nauwi? Bawalan na lang ninyo yung member ninyo makinig sa amin. Yan ang inyong sagot. Pero sagutin ninyo yung aming mga pinakawalang palaso ng tanong, ayaw. Bakit? Madudurog eh. Nakita niyo kapatid Tama. Ed? Kaya, ang sabi nga, itong si Agor ay nagpahayag diyan ng karunungan na walang taong makagagawa nun. O, yung Yan. sabi nga niya, may tao bang nakaakyat na sa langit, bumaba sa mundo? Baka isipin niyo si Yahushua ito. Eh, yan ang Hindi. maling pagkakahulugan niyan. Mali po Mhm. yan. O, hindi ho umakyat ang Yahushua sa langit at bumaba sa mundo. Wala, hindi tumutukoy kay Yahushua po yan. May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya'y nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Ang sagot yan, hindi tao may gawa niyan, kundi si Yahuwah lang eh. O Yeah. di ho ba? Kaya itong si Agor, he proceeded further to humiliate man in the face of God's glorious creation, who like God has the wisdom and power to control and harness the wind in his fist. Diyos lang, no man. God proved Job's, itong si Job, inferior wisdom and power by consideration of the wind. Let us read that. Last slide. Job 37:14. Ito nakasulat. Pakinggan po natin. Yan, no? Listen to this, Job. Stop and consider God's wonders. Makinig ka, Job. Tumigil ka at pakinggan mo ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Do you know how God controls the clouds and makes his lightning flash? Do you know how the clouds hang poised, those wonders of him who has perfect knowledge? You who shelter in your clothes when the land lies hushed under the south wind, can you join him in spreading out the skies hard as a mirror of a cast bronze? Mga tanong na ang sagot ay, hindi ko kaya. Do you know how God controls the clouds? Can you join him in spreading out the skies? Hindi kailangan ng Diyos ang tulong, ninuman. Ibig lang sabihin dito, ipinaalam po ang pagiging inferior ng wisdom ni Job. Di ho ba? Pagdating sa hangin, maging sa ayang clouds, di ba? Eh, hindi kayang kontrolin ng tao yan. Diyos lang nakakapag-control niyan. Di ba? Kaya yung mga tao nang sabi nila, yung prediction, kapatid na Jeriel, yung weather, Yeah. uulan daw sa ganito. Minsan, nababago yun eh. Hindi nasusunod eh. Sabi nga ito Uulan. yan eh. Maaaring sabihin ng tao, well, I know how uh, sabi nga how a lightning or how a lightning flash, I know it. Negative Yeah. plus positive, Mhm. nag-contract, may flash. Oh yeah, pero ang sinasabi diyan, sino may control? Ikaw ba? Kaya nga yung mga tao, tinatamaan ng kidlat eh. Di ba? Wala ka kasing Walang control control. doon Yeah. sa nagaganap doon sa itaas. Ang may control doon, ang Diyos lang.
Do you know how God controls the clouds and makes His lightning flash? Yeah, you might know how it works, but you have no control. Hindi mo Yeah. kaya kontrolin yan, di ba? Hmm. Yun lang yan eh. Oh, Kaya ang ito tao, pa. yeah. Ito pa tungkol kay David at kay Jeremiah. Let us read po. Pakibasa Sige, natin 'to, tuloy natin ang pagbabasa. Yan. Yan. I know that Yahuwah is great, that Yahuwah is greater than all gods. Oh, yeah, alam yan ni David, di ba? Yahuwah does whatever pleases him in the heavens and on the earth, in the seas and all their depths. He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from his storehouses. Ayan. Isipin mo 'yun? Oh, isipin yung Ito si karunungan na 'yan, yan ang sinasabi diyan si sa Haring David. ng haring si David, ang sinasabi niya diyan na ang Diyos talaga ang makapangyarihan sa lahat eh. At ang Dakila. si Yahuwah gagawin niya yung nakasisiya sa kanya sa langit at sa ibabaw ng lupa, maging sa dagat at sa ilaliman ng dagat. Yan. Siya nakakagawa, kapatid na Erning, si Yahuwah. Patotoo yan ng isang hari na malapit kay Yahuwah, si Haring David. Di ba? Oo. Ito pa, kay Propeta Jeremias. Ito pang sabi ni Jeremias naman. Mhm. Kaya sa Diyos ka lang dapat tayo magtiwala eh. Kaya Huwag kahit sa tao sino pa lang. yung mga naging leader na yan, pero ang pagtitiwala sa Diyos, tingnan natin, next slide. Next slide. But God made the earth by His power. Ayan. God. It's not human being. You know, it's not true that the earth and the universe is a product of a theory. They call it the Big Bang Theory. It was an explosion, or there was a big explosion because, you know, all of these meteorites or whatever that is in the heavenly collided and exploded, and it created the universe. Wait a minute. If it is an explosion, there will be disarray. Di ba? Pag explosion, di gibag-gibayan, walang ayos. Eh, tingnan nyo naman, maayos na maayos yung ating universe. Eh. That's why Jeremiah clearly stated, but God made the earth by His power, and He founded the world by His wisdom, and stretched out the heavens by His understanding. When He thunders, the waters in the heavens roar. He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain. At tulad din ng sinabi ni David kanina, kapatid na yan. Pareho din Talagang eh. isang espiritu yung gumabay sa mga taong ito. Di ba? Isang Mm. espiritu lang. And brings out the wind from his storehouses. Yan. Kaya ibig lang sabihin po, yung mga karunungan na yan, ang sabi nga, man has no knowledge or wisdom of his own, and he cannot find out God's knowledge or wisdom by himself. Tama. Bakit? Anong kailangan ng tao? Next slide. Ito, sa aklat ng Isaiah 8:20. Ito pa, itong sabi dito, no? Sa Salmo, sa pahayag ni Haring David. Ayan. O Yahuwah, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. Ibig lang sabihin, ang tao ay hindi mo pwedeng iangat ang sarili mo eh. Ang tao napaka-pobre pagdating sa karunungan ng Panginoon Diyos eh. Bakit? Ang sabi nga niya, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. Ibig lang sabihin, inferior ang tao pagdating sa karunungan ng Panginoon Diyos. Tama. Kaya gusto nating malaman ang tungkol sa Diyos, kailangan mo patnubay ng Diyos. Gusto nating malaman ang totoong kalooban niya, kailangan nating patnubay ng Diyos. Hindi nating kaya ganang atin. Yeah. Oo. Hindi tayo pwedeng magmalaki dahil sa karunungan natin, natuklasan natin ito. Hindi. Ipinatuklas sa atin ng Diyos. Yan ang ating stand eh. God allowed us to see it. God allowed us to understand it. Nakita nyo? Bakit? Because we paid attention to what He says. Ayun. Kaya lagi tayo, kapatid na Ernie, na nagpe-pay attention sa binabasa natin eh. Sapagkat hindi lamang isang talata yan. Magkakaduktong yan. Ang kabuuan ng Biblia, luma at bagong tipan, ay magkakaduktong. Yun nga, sabi nga natin sa ating pananampalataya, ang lumang tipan, nagporsyado sa gagawin natin sa bagong tipan. Na yun ang batas ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Yun ang magiging gospel. Kaya yung gospel, pinorsyado ng Tanak. Oh,
Baka hindi pa naintindihan ng iba pag sinabi nating tanak, sa Ebreo yan ng lumang tipan. Yung 5 aklat na pag-aralan na natin, kaya mahalaga nag-aaral Yung unang 5 aklat ni Torah. Moises, yun ang Torah. Ano po? Yun ang Torah. At pagkatapos, meron pang ibang grupo ng mga aklat. Sabi nga, TNK yan Ano yung N? Sabi nga tanak pag binuo mo. Kaya, di ba? Kapatid na Mm, Erning. tama. Kaya tatlong Kaya bahagi yun yung lumang tipan. mhm. Kaya ang sabi nga ay, walang tao na makakaarok ng karunungan ng Diyos kung hindi tayo papatnubayan ng Diyos. Kaya hindi tayo Mhm. puwedeng magmalaki. Wala tayong dahilan para magmalaki. Dapat ay manatili tayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, pagpapakababa. Hindi natin puwedeng ipaghambog, "Alam ko 'to, kayo hindi niyo alam." Kaya yung mga deba-debate na yan, "I will prove you wrong." Parang pinakikitang siyang magaling. Bakit hindi natin pag-usapan ano ba talaga ang katotohanan na yun ang sama-sama nating sundin? Hindi yung, "Patutunayan kong mali ka, akong tama." Sabi naman ng kalaban niya, "Hindi, patutunayan kong mali ka, akong tama." Yeah. Bakit hindi ang pag-usapan ano ba talagang tama na yun ang ating Ayan, alamin natin ano ba pagtanggol? tama. Ayan, hindi yung sino tama. Kasi nga, paligsahan Alam nyo kung bakit nagpapaligsahan yung mga reliyon, lalo na yung iba't yung pinanggalingan nating reliyon. Naku, Yeah. napakahilig makipagdebate yan di ba? Debate tayo, debate. May mga debatista pa sila. Ah, bakit? Kasi nangaakit ng ibang tao Membership Oh, para dumami yung miyembro nila para Pero dumami mag-abuloy. Yeah. Pero sa pananampalataya nila, kinokontradict na yung sinasabi nilang yon, kapatid Mhm. na Erning. Kasi ang sabi natin doon sa iglesia, ang trabaho ng ministro, proclaim the gospel, preach the gospel. Preach Tama the yun. gospel. Sino tatawag? God calls people. Tama. Ba't ikaw tumatawag? Ba't ikaw nangaakit? Di ba? So when you preach, let them believe it. Once they actually investigated what you preach, like the Berean, they will believe it. And once they believe it, they will be part of your movement. Hindi ganun Di ba? Pati yung mga nagte-teksto, yung mga nagdodoktrina nilang mga manggagawa, tsaka mga ministro, ginigradean pa ito, kukunti binunga mo. Kaya yung iba tuloy natutong dayain yung Yung mga daya. utak. Di ba? Yeah. Para Kasama tayo nun. dumami. Kasama na tayo ron. Bakit nga mo? Kasi yung pinuno Yung pinuno na hindi naman nagdodoktrina, di ba? hindi naman hindi naman nagpupunta sa Lagi lang mga nakaupo ron. estero para magdoktrina. Utos ng utos para Utos lang. dumami. Ano Ari. layunin sa pagdami? Para maligtas ang tao? Nako, Hindi. malabo yan. Para dumami abuloy. Ayun, para dumami maghahandog, para dumami mag-aabuloy. Mhm. Kaya ang ano tinuturo? Macedonia, Akaya, Akaya, Macedonia, Macedonia, Akaya, Akaya, Macedonia. Yun ang tinuturo. Hindi tinuturo yung Berea. Bakit? Mag-open-minded yan, baka magtanong pa yung mga yan Takot sila. Mawawalan tayo ng kikitain. Yan ang Yeah. problema ng iba't ibang religious organization, kapatid na Erning. Mhm. Kaya yung kanilang mga pinuno, luxury life. Ayan, Naku, luxury. lavish lifestyle. Yeah. Yeah. Kaya pagdating sa Biblia po, ano bilin? Ito, pakinggan natin, next slide. Pagdating sa wisdom ng Diyos. Ayan. Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Ayan, naku, liwanag. So, gusto ba nating malaman ang kalooban ng Diyos, utos niya? Mhm. Consult yan. Yan, kinukonsult mo kung sino-sino mga tao At kung Yeah. ano yung eksplikasyon ng taong yun, ang paniniwalaan mo Yeah. saan mo ikukonsulta yan? Sa Biblia, magbasa. Yeah. Kaya nga, Diba? kapatid na Erling, tinatanong natin yung mga nais sumama sa atin ngayon Sinasabi natin, marami sa kanila, yung mga nasa iglesia na pinanggalingan natin, at saka yung mga nawala na doon sa iglesia, naghahanap din ng katotohanan. Mhm. Sinasagot natin yung kanilang mga katanungan. Kaya minsan tinatanong, ang sinasabi natin, ngayon, bago mo maintindihan muna itong bagong kaalamang ibinigay ng Diyos. Sabi nga, sa pamamagitan ng Espiritu niya, pinaunawa niya sa amin. Pinaunawa, sineshare naman namin sa inyo. Kinakailangan mo nang ma-detox ka. Saan?
doon sa toxic doctrine na pinakain sa iyo. Ayan, kasi Tama. ang marami diyan, sabi ko nga, marami diyan, nagtatanong kayo, mga iglesia kayo ni Cristo, no? Yung nga, yung iglesia pinanggalingan natin, yung iglesia ng EME, sabi nga, meron kayong laman ng isip na yung isipan na yan nakasarado sa isang organisasyon. Kailangan maalis ka dun Hindi organisasyon ang itinatag ni Yahushua. Ang itinatag ni Yahushua ay isang kilusan. Naipaliwanag na natin yan, pero magandang ipaliwanag din uli natin bakit natin nasabing hindi organisasyon ang tinatag ni Yahushua? Ang reliyon po kasi, hindi organisasyon. Pero lahat halos ng reliyon na nakatatag sa mundo, organisasyon. Mhm. Di ba? Totoo yun. Meron silang tinatawag na hierarkiya. Kaya bakit natin nasabing hindi organisasyon? Alam na alam yan, maging nung mga dati nating kapatid doon sa iglesia na ang salitang relihiyon ay nanggaling doon sa salitang Latin na religare, na ang ibig sabihin ay daan patungo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang relihiyon. Religare, the way to God. Sino ba ang the only way to God? You cannot go to God unless you pass through Him. Yahushua. Si Yahushua ang relihiyon. Si Yahushua ang daan patungo sa Diyos. O tanong natin ito, si Yahushua po ba ay organisasyon? Yan ang tanong. Yan ang Sagutin tanong. nila. Bakit hindi natin tinatanong noon yan? Kasi kung sino-sino nga kinukonsulta lang natin. Hindi Dapat yung aral ng konsultahin Diyos. natin ang Diyos. Nandun na lahat. Pero hindi tayo nagtanong, hindi tayo nag-imbestiga. Pero kung tayo'y nagtanong sa simula pa lang, hindi tayo mapapaloob doon sa imprisoned, sabi nga, wall of false doctrine. Ayan. Tama. Yan. Pag-aaralan natin sa linggo yan, Sabado at Yeah. Linggo. At saka Yeah. kapatid na Jeriel, hindi tayo omnisciente, hindi tayo Hindi. all-knowing. Bakit? No. Ito, Deuteronomio, pakibasa natin. The 29:29. secret things, ayan, belong to Yahuwah our God. Maraming secret po hindi natin na alam yon. The secret things belongs to Yahuwah our God. But the things revealed, ayan yung ipinahayag niya, yung ipinaalam niya, belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Yan, sa panahon pa ni Moises yan, yung law na tinutukoy dyan, the law of Moses. Ayan, inire-reveal ng Diyos yung hindi sikreto, yung para sa atin. Pero hindi niya i-reveal yung hindi para sa atin. No? Tama. Kaya dito po, pag nagtanong kayo na hindi naman po namin mababasa sa Biblia, ang sasabihin namin, hindi namin alam ang sagot dyan. Pero kung ang tatanungin nyo, yung inireveal sa amin, inireveal na sa atin ng Diyos, masasagot yan. Pero yung secret things na para sa Diyos, kasi meron pong nagtanong sa akin ng ganyan, kapatid na Erning. Yung secret things, tinanong ako. Nung ako'y manggagawa pa doon sa iglesia. Ano sagot niya? Ang tanong ganito ang Diyos po ang lumalang sa ating lahat. Tama. Nakasulat yun In the beginning, di ba? Created the world, created man, created everything. Nakasulat. Revealed. Sino po lumalang sa Diyos? Ang sagot ko, Brad, secret yan. Yan ang hindi na natin dapat itanong. Ngayon, kung itatanong mo yan sa sarili mo, bukas baka nasa mental hospital ka na. Walang sagot dyan. Hindi po pwede. Kaya, yun ang mga bagay na secret. Hindi ba? Para sa Diyos na lang yun. Siya lang nakakala nun. At tayong mga tao, meron tayong glass ceiling. Hindi mo na dapat itanong yun. Pero yung ini-reveal sa atin, it was revealed to us, well, there is an answer. Di ba? There is an answer. Ito pa, Proverbs. Every word of God is flawless. Ayan, binasa na natin kanina. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His words or He will rebuke you and prove you a liar. Naku, yan ang masakit. Kapag kayo nagdagdag, o nagturo ka na hindi naman mensahe ng Diyos, meron kasing ganyan Meron yan. itinuro mo, hindi naman mensahe ng Diyos. Hindi naman galing sa Diyos.
pero pinalitaw mong galing sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hey, do not add to God's words, to His words. Or, ito ang sabi niya, He will rebuke you. Ano ba yung rebuke? Ay, mapapalo ka. Napapalo Mapaparusahan ka. ka. Di ba? And prove you a liar. Ayan, lilitaw sinungaling ka eh. Bakit? Eh, nagtuturo ka kasi ng hindi naman sinabi ng Diyos eh. Katulad doon, sinabi mo sa mga tao, may kapangyarihan kang magtala sa lupa para maitala sa langit. Wow, Oh, matindi yun. isipin mo yung claim na yan. Kaya ano ginawa ng Diyos? Di ka ba ni-rebuke? O tingnan mo nangyari sa iyo at sa buong sambayan mo. O di ba? Yan ang nangyari sa iyo. Masakit. Bago ka pa nga pinapagpahinga ng Diyos eh. Pinakita ng Diyos ang gagawin niya eh. Tama. Eh, Masakit kapatid yun. na Oo. kapatid na Jeriel, bakit po masama na dagdagan at bawasan ng salita? Di Ano ba basahin bilang natin, next slide? Ito yung po, tanong na yan, basahin may natin. sagot sa Biblia eh. Ano nakasulat? Ito po, Next next slide, slide. yan. Do not Ayan. add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of Yahuwah your God that I give you. It has been a policy of God Liwanag. since the early days. Sa Torah pa, meron na sa Torah. Mhm. Di ba? Meron na. Oh, sa Torah, nakasulat na sa Torah. At maging dun sa iba't ibang mga salin pa, no? Yeah. Oo. Sabi nga, balik-aralan natin, yung Torah, 5 books, yung the first 5 books. Pagkatapos yun, yung Nebi'im, yun yung iba't ibang mga hula kasaysayan ng Israel. Nebi'im. Mhm. At pagkatapos doon, yung Ketuvim. Kaya Tanak, pag binuo mo yung lumang tipan. Ano? O tuloy natin. Yeah. Deuteronomio 12:32. See that you do all I command you. Yan utos noon pa. Yung lahat ng sinutos ko sa iyo, iyakin mo Gawin natin. na gagawin mo. Do not add to it or take away from it. Ayan. Don't add, don't take away, huwag kang magbawas o huwag kang magdagdag, huwag kang magbabawas. Yan ang kabilin-bili ng Diyos. Noon pa, doon pa lang sa kautusan ni Moises yan, ha, kapatid na Erne. Mhm. Sa first 5 books pa lang yan, nakasulat na. Oh, sa Revelation ngayon, sa Gospel, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll. Ayan. Ha? Kaya masama. Merong sumpa eh. Oh. And if anyone takes words away from the scroll, of this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this scroll. So, pag nagdagdag at nagbawas, kapatid na Ernie, sabi nga, re-rebuking ka, ire-reprimand ka, parurusahan ka, yan ang ibig sabihin. Kaya, kapag ka merong pinuno na nakatikim ng parusa, dapat yung mga nakikinig sa kanya, gumising. Di ba? Oh, bakit nangyari yun? Ano nangyari doon? Eh hindi, alam nang may nangyari to na hindi gumising eh. Nagising ko Ayaw. ng konti, bumalik sa pagkakatulog. Ayun na naman, alipin na naman sila nung pinuno nila. Hindi ba? Totoo yun. Hindi nagising eh. Yan ang problema doon sa relihiyong pinanggalingan namin. Maraming naroriyan, pag tinanong mo, hindi alam ang doktrina. Pretending alam nila. Kaya nga pag tinanong mo, ba't ka ba nariyan? Dito ako maliligtas eh. Yung sabi, ganun, may kaligtasan dyan. Oo, dito lang ang kaligtasan. Yun ang sasabihin nila. Sige nga, kailan ka maliligtas? Sa araw ng paghuhukom. Kailan yung paghuhukom na yun? Doon yun sa pagbabalik ng ating Panginoong, sa tawag nila, Heso Kristo, yun ang tawag nila. O pagbabalik ni Yahusha. Doon ba sa pagbabalik ni Yahusha, brad, may kasama siya? Meron. Okay. Kasama ka ba doon sa pagbabalik niya? Oo. Paano ka nakasama? Sabi mo, pagbabalik niya, tsaka palang maghuhukom. Contradiction. Ano ba ang gagawin ng Panginoong Yahusha pag bumalik siya? Pagbubukdin-buktin ng mga tao. Parang pagbubukod-bukodan niya ng tupa at saka ng kambing ng mga pastor. Di ba? O ano ka doon sa dalawa? Kambing ka ba o tupa? Pag tinanong mo yung iglesia. Di ba? Ang sagot nila, ako yung tupa. Di kasama ka doon sa pagtitipunin at pagbubuktin-buktin. Opo. Hindi ka kasamang bumaba. Hindi ka Yan ang kasamang sagutin bumaba. nila. At hindi ka kasamang nakasama doon sa unang pagkabuhay.
Kaya yung doktrina ng iglesia, durog na. Wala na yan. Ha? Eh bakit? Eh kasi kung ano-ano dinagdag eh. Nakita niyo, Tama. kapatid Ernie? Masamang Sabi nga, dagdagan. uulitin natin ang talakayang ito sa pagsamba sa Sabado at saka po sa araw ng Linggo. Yang Dahil sa sinabi natin sa una. pagpapahalaga ni Haring David sa mga salita ng Diyos at ang tiwala niya ay sa salita lang ng Diyos at sa Diyos lamang. Anong pahayag niya ngayon? Ito, pakinggan po natin Yeah. dito sa Aklat ng Awit. Next Next slide. slide. Yan. And because I consider all your precepts right, ayan, sabi ni David, I consider all your precepts right. I hate every wrong path. Ayan. Kaya hindi ho tayo galit doon sa taong nagteksto, no? Galit tayo sa itinuro niyang wrong path. Yan. Kaya, kung binabanggit man po natin yung mga dati nating kakilalang pinuno natin, na nagmalasakit din naman kahit papaano, no? Eh, kami po galit doon. Hindi, huwag niyo sabihin, galit kami sa kanya, namumuhi kami sa kanya ba? Hindi po. Sa totoo lang, kapatid na Erning, sa aking panalangin personal, binabanggit ko pangalan nun eh. Bakit? Eh, malapit din naman ako dun eh. Hindi naman Yeah. siya kaaway eh. Ang kaaway Hindi. natin, yung dumaya sa kanya, Yes. yung nag-corrupt sa kanya. Sino yun? Diablo. Yun ang kaaway natin eh. Pero, pagdating dun sa precept ng Diyos, sinasampalataya na natin. Pag sinabing precept, yung kanyang mga palatuntunan, yung kanyang mga kautusan. Lahat yan tama. No? Tama yan. Kaya nga sinabi ni David, I consider all your precepts right. Eh ano kinamumuhian natin? I hate every wrong path. Every wrong doctrine. I hate that. Eh kailan Hindi naging tao. mali yung doktrina, kapatid na Ernie? Kapag pinilipit ng tao, kapag yung tao nagdagdag, pag yung taong nagtuturo, nagbawas. Yan. Wrong Tama. path na yan. O, maling daan na yan, tinadaanan natin. Kaya hindi ako Kaya, sasama doon sa maling daanan. Isipin nyo, okay. sa pinanggalingan nating iglesia, kapatid na Ernie. Mm. Yung paglapastangan sa magulang, eh naging normal. Naging normal na nga eh. At saka, lumaganap sa mga miyembro eh. Mga Exactly. miyembrong iba. Eh dito lang sa Amerika, ilan yung mga anak itinakwil yung mga magulang nila. Nakwil ang mga magulang. Yeah. Eh dito lang eh. Ha? Kung hindi niya babalik sa iglesia, hindi na namin babatiin nanay namin. Doon sa Texas, meron yan. Meron yan. Yeah. Totoo yun. Meron pang ibang mga anak, sinasaktan yung magulang eh. Yeah. Eh, saan niya napulot yun? Yun. Eh doon Follow the leader. sa pinunong Follow the nagligaw leader. sa kanila, dinala sila doon sa wrong path at hindi nila hinate yung wrong path. Actually, nilove nila yung wrong path. I love the wrong path. Yun ang nangyari. Bakit? Yun ang nangyari. Dahil doon sa pinunong sinusundan. Kaya kung ating babalikan ang Proverbs 34, ang sabi sa 4, may tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Kaya dito sa rhetorical question itong si Agor, isa lang sagot, walang taong nakagawa nun. Walang tao. Pero yung ibang tao, kapatid na Erning, may kilala. Alam natin yung pangalan ng tatay, alam din natin yung pangalan ng anak. Yung Pati anak. nga yung apo eh. Saka yung apo sa tuhod. Mga kapatid, kami po ay natatawa, hindi sapagkat ibig naming palabasin na kami magaling. Hindi po. Sapagkat may mga aral minsan na katawa-tawa na dapat Yes. nating bigyang pansin para maituwid. Kaya itong pag-aaral po natin, minsan ay hindi man natin sadya, pero tayo natatawa sapagkat may mga aral na talagang ika nga ay lihis na sa katotohanan, eh At saka, nakakatawa pang pakinggan. tayo'y natatawa sa aral ng demonyo. Kasi yung demonyo pamali-mali eh. Matalino Oo. pero mangmang. Sabi nga, matalino yung Diablo pero mangmang din. Ha? Oo. Matalinong Magulo ang mangmang yung kanyang Diablo turo. eh. Sabi nga eh. Eh yung ibang tao, matalino nga, useful idiot naman ang nangyayari. Di ba katawa-tawa yun? Oh, Totoo yun. ngayon, ang natatawa tayo doon sa argumento. Hindi doon sa taong nadaya, ho. Hindi yung taong nadaya. Yung argumento.
ang nakakatawa-tawa. Bakit ka mo? Eh kasi nga, wrong path na, right pa rin. Doon sa Oo, mga, totoo yun. di ba? At saka, Yan, eto ganyan ang pa Diablo eh. kapatid na Jeriel. Yung daw namatay sa krus ay Jesus na tao, Yan, tao na Jesus. Pero yung pagka-Diyos niya hindi daw namatay. Ang gulo, di o ba? 'di ba? Ang gulo-gulo Eh, na alam nyo, sabi nga, kahit ano, sasampalatayan na ng tao eh. Eh, yung nga kanina, pinapanood ko, yung nga doon sa Pilipinas na nato-trouble ngayon, yung pastor na yon na may-ari oh, nitong yeah, isang malaking arena doon. Hindi yung sa Philippine Arena, yung isang arenang kalaban nila yata yun. sa Davao. Isipin mo, nagsasalita ng hindi mo maintindihan. Yung mga tao, parang naintindihan nila. Parang sinasabi niya, nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika, speaking in tongue. Yung speaking in tongue, nagsalita ang mga apostol sa lingwahe nila, naintindihan ng mga Grego, naintindihan ng mga Romano. Yun ang speaking in tongue. Na nagsasalita sila doon sa kanilang wika, dumarating sa tenga nung iba't ibang mga lahi sa wika nila. Yun ang Tama, speaking in tongue. Eh ano yung ah, pinagsasabi nung pastor na yon? Sabi, yung ang namatay at namayapa na ang pangalan ni si Eli Soriano, sabi, ano ba itong mga ito? Mga sira, sabi niya gano'n. Hindi ba? Namayapa na yun. Pero tama yung argumento niya. Hindi naman yan ang speaking in tongue eh, sabi niya gano'n. Eh bakit? Eh kasi tama na yung path kahit wrong. Alam niyo kung bakit? Ang sinundan mo at ang kinonsulta mo, hindi ang Diyos na magbibigay ng kaalaman na tunay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang kinonsulta mo yung napag-aralan ng tao, kung ano naabot ng tao, kung ano meron yung taong yun. Doon ka nakabatay ngayon. Maraming ganyang nagre-reliyon, kapatid na Erning. Eh dito po, sa Iglesia de Yahushua, kami po na mga ministro, wala kaming kabuluhan. Tandaan natin yan. Ipinipreach po namin yan. Wala kaming kabuluhan. Hindi kami susundan nyo. Hindi. Sundan po nating lahat yung nakasulat. Ha? Yun ang kukonsultahin natin. Yung salita ng Diyos. Hindi yung paano pinaliwanag ng tao. Kaya pagka, katulad nito, sinasabi namin sa inyo, ito ang aming pagkaunawa dito. O di, iimbestigahan nyo kung yun na ang mensahe. Di ba? kaya yan katulad ng sinabi ng binasa ng kapatid na Jeriel 'no, itong huling talatang ito ang ating dapat maging paninindigan din. Ang sabi nga nitong si Haring David, "And because I consider all your precepts right, I hate every wrong path." Yan. Kaya napakaraming wrong path, yung mga path na relihiyon Nako, tungo sa Diyos daw, eh. Yun nako. ay wala sa precepts ng Diyos po yun, eh, yung marami, isa Alam niyo, lang po, eh, kapatid isa na lang ang Erning, daanan. totoong ang ikabubuhay ng isang nagtuturo ng ebanghelyo ay ang ebanghelyo. Alam natin 'yon, 'di ba? Mm. Pero hindi ikayayaman. Oh? Kaya kapagka ikaw naging mayaman ka, naging luxurious ang buhay mo sa pamamagitan ng pagpipreach mo, ay questionable ka na. Dapat kasi yang mga handog na yan ng mga taong sumampalataya doon sa ipinreach mo, gagamitin yan sa pagtulong. Kasi sabi nga eh, kung ang reliyon mo si Yahushua, yan ang reliyon mo, ang tunay na reliyon si Yahushua, at ang sabi din doon sa Santiago 1:27, ang tunay na reliyon ayon sa Diyos Ama ay yung tumulong ka sa mga ulila at mga byuda. Oh, doon mo gugulin yung handog eh. Bakit inimbest doon sa iba't ibang klase ng, ano tawag doon, kapatid na Erning, pagtatayo ng mga building? Ha? Realty, Realty. Nasa realty pagkatapos naglagay ka ng tunto ng yung batas mo, yung rehistro mo nakalagay. The executive minister is the sole. Isa-isa. soul, The tsaka isa-isa. sole executor. Ikaw lang ang executor of church properties and estate. Kaya doon mo nilagay sa mga estate yung pera eh. Bakit? Ikaw ang sole executor. Ibig sabihin, sa'yo yan. Kung gusto mo ibenta, ibebenta mo. Kung gusto mong i-renovate, i-renovate mo. Kung gusto mong isara, isasara mo. Di ba? Diyan nadaya ang maraming tao. Kaya naririto po kami. Oh,
para gibain yung mga pader na yan na ipinangkulong sa inyo. Umaasa ho kami na itong aming, ipinaglingkod po sa inyo ay nakapagbigay po ng kahit konting tanglaw sa ating mga isipan para tayo po'y matuto na ang sundan natin ay ang ating Panginoon Diyos. Ang anak niya, kaya isinugo niya ang Panginoong Yahushua at hindi kung sino-sinong tao. Maraming Tama. mangangaral, pero kailangan suriin natin bago mahuli ang lahat. Magulo na mundo, panahon na ang ating isipan ay ating pong ipukol sa pagsisiyasat sapagkat aanhin natin ang kayamanan. Kung may giyera naman, sabog dito, putok dito, patay doon, patay dito. Ang tao ho ay marupok ang buhay. Kaya ang itong marupok na buhay nato, gamitin natin para makamit natin yung tunay na buhay. Yung buhay na walang Ang hanggan. pananampalataya mahalaga, pero kinakailangan magkaroon ng gawa ang pananampalataya. Pero kung ang gawang magagawa mo yung maling gawa, maling pananampalataya yon. Nakita nyo? Kaya napakahalaga po ng pag-aaral. Kami po, dito, kung nagtuturo man kami, pag ito, texto, tawag natin, pag nagte-text o nagtuturo o nanangaral kami, minsan maririnig nyo, meron kaming high tone na para bagang nagbibigay kami ng parang, sabi nga, high tone, head tone, dahil yun po ay pagbibigay diin lamang. Pero ang aming puso, dahil sa pagmamahal sa tao, kaya po namin ito ginagawa. Pero ang tao po, kayo magdidesisyon, hindi po kami. Una, nagpoproklama lamang po kami ng nakasulat sa Biblia. 50% na ho yan, lagi namin sinasabi. Yung susunod na bahagi niyan para bago nyo sampalatayanan, kayo po magpo-provide. Ano po dapat nyong i-provide? Yung inyong pagsisaliksik, yung inyong pagsisiyasat. Tignan po ninyo kung yung aming ipinroklama ay yun nga ang ipinasasabi ng Diyos. Kukonsultahin nyo ngayon yung Biblia. Kaya dito po, hinihikayat natin ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Yahushua. Magkaroon kayo ng Biblia. Lalo na ngayon, lagi nyo dala-dala yung telepono nyo. Ilagay nyo po yung Bible app doon sa inyong mga telepono. Kasi sabi nyo, laki-laki ho ng Biblia. Di yung iPhone mo o yung iPhone. telepono kung ano man ang tatak ng telepono niya. Ilagay mo yung app, Bible app, na kapag nagbasa kami ng talata, mabauulit nyo ulit. Sa pindot lang ng button yan, mababasa nyo ulit. Mahalaga po, matutunan natin ang kalooban ng Diyos. Mahalagang mahalaga po yan. Na walang dagdag at walang bawas. Kung ano nakasulat, yun ang ating sampalatayanan, yun ang ating gawin. Wala nang dagdag, wala nang bawas. Kapatid na Okay, Erning, manalangin po tayo, kapatid na Julian. maraming salamat po sa iyo, Ama, sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin. Tulungan mo po na ang programang ito'y makarating sa iba't ibang bahagi ng daigdig na sa mga tahanan ng mga nakikinig. Ama, alam namin sa mga pagkakataong ito ay tatawag ka ng mga tao. Kapag tinawag mo sila, ipakikita mo sa kanila ang programang ito. Ama, tulungan mo rin po yung mga kapatid namin sa iglesia na sana po ay mag-isip, magtanong, alamin ang mga bagay na dapat nilang tuklasin upang doon nila ibatay ang kanilang pananampalataya, hindi doon lang sa kanilang narinig. Maaari pong may magtuturo. Tama po na may magtuturo, Ama, sapagkat yan ang ginawa mo maging noong unang iglesia. Ipinadala mo at sinugo mo ang mga apostol. Gaya ni Apostol Pablo, nagturo sa sinagoga ng mga Hudyo na mga taga-Berea. Pero hindi nasiyahan doon sa pakikinig lamang ang mga taga-Berea. Binuksan ang isip nila, nagtanong, siniyasat na mabuti ang itinuro ni Pablo sa kanila kung totoo nga na yun ang kautusan mo. Nung matuklasan nila na yun nga ang nakasulat sa kautusan mo, sinampalatayanan nila, niyakap, at patuloy na pinagsilbihan ka. Yan po ang nais naming gawin ng maraming mga tao. Yan po kasi ang ginawa namin, Ama. Nagsiyasat kami, nagtanong kami, inalam namin sa iyong mga kautusan ang mga katotohanan. Noong aming makita at nasagot ang aming mga katanungan, ito ang aming niyakap, ito ang aming ngayong itinataguyod na aming pananampalataya. Pagpalain mo kaming lahat, Ama. Patawad po sa aming mga pagkukulang sa pangalan po ng tagapagligtas namin, si Yahushua HaMashiach. Amen. Paano po, kapatid na Erning?
Good night. Bye-bye po. Good night po. See you po again. Sige po, bye-bye.